Hello, hello. How are you? I'm here to share to you my story. Magandang pag-usapan natin yung ano ba ang gusto nyo? What do you want? Well, coming from where I came from, uh, mas talagang nakita ko na mas magandang pag-usapan ko anong gusto. Hindi yung kung ano ang hindi gusto. No? So, ano ang gusto? Ako gusto ko ng financial freedom. Gusto nyo ba yon? So today, I'm going to share to you my thoughts, my perspective on financial freedom. Ano ba to? Ano, paano ba to makukuha? So, let me share to you some slides na para masundan lang natin yung kwentuhan natin. No? You may have other perspectives, no, to what financial freedom is, and I respect that. This is just my perspective. You might want to see it, hear it, and it just might give you some ideas that can make you have more clarity in what you want and how to achieve it. Okay ba yun? Sige. Share ko lang yung slide natin. Ha? Ayan. So, can you now see my slide? Ayan, lakihan natin ng konti yung picture ko. No? Okay. So I called it the roadmap, a roadmap to financial freedom. No? Kasi I broke it down into three parts, medyo mahaba. So para mabilis lang yung bawat part, no? Hindi kayo masyado mainip. Now, I want to be known as Jose or Aluman, but I have been known as an insurance guy. Yan. Matagal ako ron. So today, I just really want to be known as your Alo man. Now, this roadmap to financial freedom actually, kaya ako siya nagawa, kaya ako siya naisip. Ito yung ano ko eh. Ewan ko, ito yung desire ko. In fact, yung mga nangyari sa akin sa insurance, no, are very contributory, no, to where I want to go today, no? Yung namatay na kliyente, parang ayoko nung mas gusto ko. Okay, please take note that I really want to talk about what I want, not what I don't want. Okay? So mas gusto ko kasi na maging parte ng buhay ninyo sa unang parte ng inyong buhay. Ibig sabihin, sa kalusugan. Gusto ko kayong tulungan na maging mas malusog, mas maging magkaroon ng vibrant health para makaiwas sa sakit, para hindi magamit ang life insurance policy ng maaga. Okay? Ayan, that's one. Second, gusto ko ng passive income. No? Gusto ko at some point ng pagnenegosyo, pwede na akong tumigil pero ang income tuloy-tuloy. Where I came from, I believe, ito perspective ko to, hindi ako titigil maghanap ng kliyente. Okay? So, ang gusto ko na ay isang negosyo na at pagtatrabahuhan ko ng say 5 years, no? Pagdating ko ng 60 years old, nakabuild na ako dapat ng ganong karaming consumers, team, business builders, para meron ka ng passive income. Pero mamaya, didiscuss natin yan. Tingnan natin. Okay? I just really want you to know where I'm coming from. Okay? Ayan. So, a roadmap to financial freedom. Let us start with a question. What is financial freedom? Kanina ko pa binabanggit, no? Ano nga ba itong financial freedom? Well, ayon sa isang nabasa ko, ang financial freedom is when your passive income
is greater than your expenses. So tama naman, no? Kung ang income mas mataas sa expense, okay ka na. Pero ano ba yung passive income? No? May dalawang klase ng income, active and passive. Active, yung nagtatrabaho ka, kumita ka, active income. Passive income, hindi ka nagtatrabaho, yung pera ang pinagtatrabaho mo or system ang pinagtatrabaho mo. Example, rent ng bahay. No? Kahit tulog ka, may income. Tuloy-tuloy yun, rent income. Investment ng maganda, let's say kumikita ng 10% per annum, di ba? So kahit na hindi ka nagtrabaho, nandun lang siya, it's working for you. That's passive income. Okay? So pag mas malaki na yung passive income mo sa expenses, palagay ko pwede na tayo mag-retire, no? Ayan. Have you ever thought of how to achieve it? Naisip niyo na ba yun? Ha? Well, ako nga, sabi ko sa inyo, yung mga experience ako are really contributory. Positively contributory in the clarity of what I want today. Okay? So, nakatulong lahat yun. Hindi yun pangit na experience. Napakagandang experience para sa akin. Ang tingin ko, ganun din dapat tingin ninyo sa mga experience ninyo. Kasi yun ang talaga nagtuturo para maging mas maliwanag kung ano ang gusto ninyo. Di ba? Yan. But now, going back to financial freedom, have you ever thought of how to achieve it? Or ang paniwala ninyo, hindi kayo naniniwala na kaya? Tingnan natin, no? Mas maganda kung maliliwanagan natin kung ano yan. So, ang isa sa mga madalas at matagal nang naririnig ko at tingin ko ganun din sa tingin ng iba, ang retirement pay o retirement fund, no, is thought of as freedom. Kaya pagka nag-retire, kaya retirement is thought of as freedom. Bakit? Kasi pag nag-retire, binabayaran siya, nagkakaroon siya ng retirement pay. Pero totoo nga ba, no, na pwede kang magkaroon ng financial freedom sa retirement, no? Well, kadalasan ito ay associated with employment, yung mga empleyado. No? Totoo nga ba? O sige, tingnan natin. Gumawa ako ng computation. Now, tingnan natin kung tama nga na ang aking pagkakaalala sa paggamit ng aking financial calculator. Okay. Sa unang example natin dito, ang retirement age is 60. Kung ang edad today ay 30 years old, so ibig sabihin, ang number of working years niya ay 30 years, no? At ang sa buwan, 360 months yan. Ngayon, kung ang lifespan naman niya ay 80 years old, let's say, ang lifespan, makukuha mo yan, ma-assume natin yan, pwede tayong gumawa ng assumption based on the lives of your grandparents, great-grandparents, and parents mo, no? So, dito sa example natin, ang lifespan is 80 years old. So, ibig sabihin, from the retirement age of 60 to lifespan of 80, meron pa siyang 20 years na mabubuhay. Okay, na retired. And in months, that's 240 months. Okay, now, ito ang magandang tanong dito. How much do you want monthly at today's prices? No? Magkano ang gusto mong monthly pension, no, sa presyo today? So kung today ka magre-retire, magkano ang gusto mo? Dito sa example natin, 50,000 a month. Okay, no? 50,000 a month. Pwede na, malaki na yan. Kung kahit na tingin ko may bahay ka na, tapos maayos naman, simple ka lang ang mga sasakyan mo, hindi masyadong malalaki kasi syempre habang lumalaki, mas lumalaki maintenance, no? Kung malusog ka, sakto-sakto, sobra-sobra yan kung malusog ka, no? So, 50,000 ang gusto natin dito sa example na to, 50,000 monthly. Pero kailangan natin lagyan ng inflation rate. Bakit? Kasi every year tumataas ang bilihin. At ito ay nasusukat sa pamamagitan ng
inflation rate. No? For the last 25 years, the average is around 4.4. No? Pero as it gets shorter, let's say for the last 10, 15 years, mga nasa 5% yan, more than pa. No? So ilagay natin sa 5%. Ibig sabihin, lagay natin dito yung example natin na ang bilihin ay tumataas ng 5% taon-taon. So ang future value ng 50,000 mo, ibig sabihin, kung yung 50,000 today, pero magre-retire ka 30 years from now, yung 50,000 today, nakakabili, sabihin mo ng 100 lata ng sardinas. 30 years from now, para makabili ka ng 100 latang sardinas, ang kailangan mo na 216,097. Yun ang future value niyan, yung 50,000 mo. So, dapat yung 216,097 ang i-withdraw mo monthly for the next 240 months after your retirement. Okay? So, maliwanag ito ang magiging monthly pension mo pag nag-retire ka hanggang sa mamatay ng 80 years old. Okay. Given these assumptions, nung kinumpute ko kung anong retirement fund mo dapat pag nag-retire ka ng 60, kailangan 46 million. No? Laki, no? Kaya ba yun? Ha? So, ibig sabihin, at 46 million, pag tumigil ka magtrabaho, para maka-withdraw ka ng 216,000 monthly for 240 months, kasi hindi ka na magtatrabaho eh. Dapat meron kang 46 million. Yung 46 million mo, pagka-retire mo, nakalagay lang sa bangko na 1%. So, ibig sabihin, pag tumaas itong assumed interest rate natin na 1%, maaaring mas maliit ito. Okay? So, assumption natin dito 1%. So, 46 million. Wow, nagulat naman ako. Parang laki-laki. Hirap yata buuin nun. Kung ang current savings mo ay 200,000, tapos ini-invest natin yan sa isang investment product na nagbibigay ng 10% per annum, ang kailangan mong ipunin 264,000 every year. No? So that's around 23 to 24,000 every month. No? Dito sa pangalawang ehemplo naman natin, 60 years old lang retirement. Ito mas bata, age today is 25. So mas mahaba yung number of working years niya. Mas matagal siya makakaipon. Pangalawa, ang lifespan nilagay natin dito mas maikli, 75. Ang number of years naman niya ay na mabubuhay, 15 lang. Binaba niya pa yung kailangan niya, 30,000 lang. Kasi malusog daw siya, hindi niya kailangan ng panggamot lahat. At 5%, 165,000 ang kailangan niyang monthly pension pag nag-retire siya. So, mas maliit yung bubuuin niya. 27 million lang. No? Okay. So, ganun ang computation. Kaya, pero pag tinitingnan ko to, this explains why probably only 1 to 2% of the population ang tinatawag na nagre-retire with really financially free na matatawag. No? Kasi, karamihan, empleyado, hindi naman makakabuo ng ganitong kalaking ipon. Diba? Unless talaga mayroong mga unexpected windfalls. No? Pero masyadong malaki. No? Ayan. So, tignan natin kung para sa akin, medyo yung retirement fund is really not enough, especially when you're sick. No? Okay. Now, this presentation is all about a proven success system and how it can serve as a retirement plan, how it can give us financial freedom. Again, this is just my perspective. I-share ko sa inyo yung mga sistema na nakita kong tingin ko ay makakatulong na pwede maging retirement plan. Bakit pa kailangan ng ganitong sistema? Kasi ang sinasabi niya, ang pinakamagandang tingin kong panlaban sa para makabuka ng retirement plan, kailangan maparami mo yung sarili mo. Di ba? Kung ikaw lang, nahirapan ka nga, kailangan marami ka. Ayan. So, what is your most valuable asset? Your most valuable asset? It's your earning ability. When it comes to financial freedom, yan, it's your earning ability. Di ba? So, ano nga ba ang factors that affect your earning ability? Well, unang-una, yung sinabi natin na edukasyon. No? Pero again, not everyone can get a good education.
most actually. Skills. Yan. Economic trends, napakahalaga din, di ba? Kung naka-timing ka sa isang trend o hindi. Matagal na ba yan? Ano ba ang mga luma ng trend na tingin mong hindi ka na pwedeng kumita ng maganda? Di ba? Ano ba yung mga pasina? Anyway, mag-iisip tayo mamaya. Ano pa yung huli? Sa tingin ko pinakamahalaga. Yung time. Tingin ko pinakamahalaga. Kung wala kang time, wala lahat to eh. Di ba? Ayan. So, ano naman ang mga problema o challenges in building a retirement fund today? Well, unang-una, wala ng job security. So, if we're looking at 30 years of working, dati okay yun, mga magulang natin, lolo't lola mo matatagal sa mga kumpanya. Today, hindi na eh. Di ba? Ang bilis ng mga offer ng mga retirement kasi everyone is going into contractual arrangements. Di ba? Inaano na eh, pinapasa na sa third party sa ibang contractor yung mga ibang trabaho. Mas nakakatipid kasi ang kumpanya eh. With regard to competitiveness, I think most of the companies are looking at this business model. So wala nang job security. We moved from employment to employability, no? Dati nung industrial age, talagang makatapos ka lang ng high school, pwede na magtrabaho. Walang skills masyado, pwede na yan, tuturuan ka na lang ron. Isa lang naman ginagawa mo pa ulit-ulit eh. Pero today, iba na eh. Employability, skills-based na kailangan talagang mayroon kang specific na alam na skill. No? At yun na nga, no? Kaya ang industrial age, people work in factories, information age, people are now replaced by machines. Nakita niyo naman, ha? Lagyan natin ng yan. Okay, so pinapalitan na ng machine ang mga tao ngayon. Ano pa isa? Inflation, no? Ang inflation, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, isa yan sa challenge talaga, lalo na ngayon ng mga kabataan. Bakit? Eh mataas na eh. Nung March lang ang inflation 7.6%, no? Sabi ko sa inyo, ang average niyan mga 4.4 in the last 25 years, but I think it's getting higher. Bakit yan challenge? Eh kasi para kumita yung investment mo, kailangan mas mataas dyan sa inflation rate. Anything equal to inflation rate or below inflation rate, hindi kumikita yung pera mo. In fact, pagka mas mababa sa inflation rate, lumiliit yung pera mo. Hindi nyo lang nalalaman, but it's an actual loss. Di ba? Kaya ang let's say dito sa example natin, 7.6% ang average nila 5%. Sa bangko nagbibigay sila ng 1%. Oh, edi lugi pa ng 4%. Yung sardinas tumaas ng 4 na piso, yung pera mo tumaas lang ng piso. Oh, lugi ka, 'di ba? Oh, ubos na kagad pera mo doon. Actual loss 'yun. Yan. So how do you defeat inflation? Ang history tells us that increasing cash flow should be the weapon of choice to combat the damaging effects of inflation. So increasing cash flow, kailangan may sistema ka na mabuo. Kailangan may makina, no, na magbibigay sa iyo ng cash flow. Okay? Para malabanan ng inflation. Okay. So ito, dito papasok yung sistemang gusto ko ipakita sa inyo. The proven success system in building a cash flow. Again, this is just one of the systems that probably can help build the cash flow. Kung meron pa kayong iba, share it, diba? O ako, itong nakita ko na tingin kong para sa akin maganda. Sa isang sistema, kailangan ng pag-uusapan natin dito yung business model. Yung kumpanya, at of course, syempre yung produkto. Lagi ko sinasabi yan, the heart and soul of any business is, I believe, the product, whether this is hard product or service. Diba? And of course, there is you. Now, among the four, the first three are mostly, sabi mo, fixed. No? Kasi hindi nagbabago. Yung you, variable yun. Iba-iba tayo ng paniniwala, iba-iba tayo ng pinag-aralan, iba-iba tayo ng kultura, iba-iba ang learning ability, iba-iba ang pag-adjust natin, adjust capacity natin sa bawat bagay. So, yung U variable yon.
But again, we can all learn this. Yun ang maganda dito. So here's the business model. Ang business model is what you call network marketing or recommendation marketing. Ano ba yan? Siguro marami na sa inyong nasunog. Papaliwanag ko sa inyo mamaya kung bakit kayo nasunog or bakit parang ang pangit ng tingin nyo sa network marketing, no, recommendation marketing. Ano ba ang mabebenepisyo natin dito? Okay. So here is the product and here is the customer. Ang laging issue dito is how can your product reach your customer, di ba? Now, let us give 3 examples of how the products get to the customer. One is retail trade, direct marketing, and network marketing or recommendation marketing. Okay. Sa retail trade, there is the manufacturer and there is the customer. Sa gitna niyan, merong, syempre, from manufacturer, kukunin niya ng wholesaler. Tapos, yung wholesaler kukuha ng maraming distributors. And then, the distributors will give it out to the retailers and then the retailers, dun mabibili ng customer yan. Kadalasan, itong tatlong to, syempre, may gastos yan. May kita yan. Di ba? So, kadalasan, yung lahat ng ginastos at kita nila dyan, yan ang 70% of the price. So, kung 300 pesos yan, dito sa manufacturer, pagdating sa customer, 1,000 na. Di ba? Yan. So, laging ganun yan. That is the traditional way. Now, customers can be a retailer, also a distributor or wholesaler, pero malaki ang kapital. Yun yung traditional di ba? So, sa direct marketing naman, no? Ito si manufacturer, si customer, meron siyang consultant or tinatawag na mga agent. Ayan, no? At kadalasan para pag nakabenta siya sa customer, no, direct sales, kumikita siya, meron siyang rebate 40%. Yan. So, ang issue naman dito, dapat si manufacturer, maraming consultant para marami siyang kita. Di ba? O, para mas marami ding makausap na customer. Ang problema sa isang consultant, dahil mag-isa siya, limitado yung mapupuntahan niyang tao o customer per day, no? But siguro with technology today, mayroong daring tumaas, pero again, kung mag-isa siya, hindi pa rin ganun karami, di ba? Limitado siya Kung may kausap na siyang iba, di naman siya pwede kumausap ng isa pa, di ba? Ayan. So, yun lang ang issue dyan. Pangalawa, kung kadalasan may required na inventory, yun, may advance payment yun. May pera kailangan. Kung maramihan pa yan at malalaki, merong warehousing. May salaries ka, may babantay na So that's direct marketing. Now, network marketing, ito naman. Ito si manufacturer, ayun si customer. Si customer, pwede maging distributor. Example dito si Maria. Bumili siya, nagustuhan niya yung produkto, naging distributor siya. Kinuwento niya kay Jose, nagustuhan ng produkto, naging distributor. Kinuwento niya kay Juan, nagustuhan ng produkto, naging distributor. Si Juan, binentahan si Pedro. Si Pedro, pag bumili yan kay customer, no, using the ID of Juan, automatic yan, babayaran si Juan, si Jose, at si Maria ng manufacturer. No? Ang dito sa network marketing, ang main idea is to eliminate the middlemen like the distributors, the wholesalers, distributors, and retailers, and provide an opportunity to the customers to become middlemen and earn discounts. No? And earn through discounts, di ba? Yan. So dito, yung customer mo na nakarekta doon sa manufacturer, pwede na rin siyang magbenta. Yan. Diba? So, maganda. Maganda. The more customers converted to distributors, the higher the discounts that can be enjoyed.
So kung magaling kang magbenta, mag-share, at ma-sponsoran mo yung mga tao, mas maganda ang discount mo. Yan. Now, in relation to network marketing, there is this word emergence. No, alam nyo ba yan? Nung marinig ko tuwan-tuwa ako maganda kasi it is a behavior resulting from a set of simple rules followed by each individual, animal, bird, or fish without centralized control or leadership. Ang example niyan, yung school of fish. Ka lumangoy dyan, sunod-sunuran na lahat. Pero walang leader yun. Yung flock of birds, ganun din, no? Lipad dito, susunod lahat. Pero walang leader. No? Ang tingin ko today, no, this is a part of an emergence, no, yung power of consumers. No? Kung saan maganda yung produkto, nakakatulong, ayan, sumusunod lahat doon. Yun ang maganda. And this is a very good sign na yung power bumabalik na sa consumers. Yan, the power of consumers. Yan. Now, this ends part 1. So, I hope medyo na beating kayo na para sundan ako sa part 2. So, see you in part 2. I will now stop sharing and I hope to see you in part 2. Bye-bye.